Dahil sa tumitinding hidwaan ng dating Pangulong Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagpabala ang dating Pangulong Duterte na ihiwalay niya ang Mindanao at sinasabi pa na magkakaroon ng One Mindanao na ito ay magiging isang nasyon palayo ng Pilipinas katulad ng ginawa ng Taiwan sa China. Ngunit ngayon, bantay sarado ang mga kapulisan sa isyu na ito, lalong higit sa dating Pangulong Duterte na nagsasabing handa silang gumamit ng puwersa upang pigilan ang pagsusubok na paghiwalay habang lumalalim ang hidwaan ng dating Pangulong Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ika pa ng ulat sa The Guardian, ang Pilipinas ay nagsasabing handa itong gumamit ng puwersa upang pigilan ang mga pagsusubok na paghihiwalay habang lumalalim ang hidwaan. Kay Duterte, ang dating Pangulo ay nagpanawagan para sa kanyang tirahan sa rehiyon, ang Mindanao, na hiwalayan mula sa Pilipinas habang bumabagsak ang kanyang alyansa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang gobyernong Pilipino ay handang gumamit ng kapangyarihan at puwersa laban sa mga pagsusubok na hatiin ang bansa. Ayon sa isang opisyal sa seguridad, matapos magbanta ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte na hatiin ang ilang islang timog mula sa natitirang arkipelago. Si Duterte ay nagpanawagan para sa kalayaan ng kanyang tirahan na rehiyon, ang Mindanao, mula sa Pilipinas habang nagugulo ang kanyang alyansa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggo dahil sa hindi pagkakasundo sa mga pagsisikap na amyendahan ang konstitusyon. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang pag-amyenda sa konstitusyon ng 1987 ay layunin na pagaanin ang dayuhang pamumuhunan. Ngunit inakusan siya ni Duterte na ginagamit ang pagbabago sa konstitusyon upang manatili sa kapangyarihan. Sinabi ni National Security Advisor Eduardo Ano sa isang pahayag na ang anumang pagsusubok na hiwalayin ang Mindanao ay harapin ng gobyerno ng may matibay na puwersa na nagtutukoy sa mga kamakailang tawag na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ngunit walang partikular na pangalang binabanggit, ngunit alam nila na ito ay ang dating Pangulong Duterte. Sisiguruhin ng pambansang pamahalaan na gamitin ang kanyang kapangyarihan at puwersa upang pigilan at itigil ang anumang pagsusubok na hiwalayin ang Republika, ika pa ni Anyo. Sinabi ni Anyo na ang mga tawag para sa pagsasarili ay maaring baliktarin ang tagumpay ng kasunduang pangkapayapaan ng pamahalaan sa dating separatistang grupo. Ang karahasan at alitan ay nag-ambon sa Mindanao sa mga dekada habang nilalabanan ng pamahalaan ang mga rebeldeng terorista na nagdudulot ng kawalan ng kumpiyansa sa mga pamumuhunan at nagiiwan ng maraming puok sa kahirapan. Ang pinakamalaking rebeldeng grupo sa riyon, ang Moro Islamic Liberation Front o MILF, ay pumirma ng kasunduan sa kapayapaan sa pamahalang Pilipino noong 2014. Isinasantabi ang kanilang pagkipaglaban para sa kalayaan kapalit ang pinahusay na autonomiya sa isang rehiyong Muslim na tinatawag na Bangsamoro. Sa isang pahayag noong Biyernes, sinabi ni Bangsamoro Chief Minister Ahod Ibrahim na nanatili siyang tapat sa kasunduang pangkapayapaan. Nanawagan si Government Peace Progress Advisor Carlito Galvez Jr. sa mga Pilipino na humindi sa anumang tawag ng pagbabagsak ng bansa. Si Philippine Armed Forces Chief Romeo Bronner ay nag-utos sa mga sundalo noong Sabado na manatili ng nagkakaisa at tapat sa konstitusyon at sa tanikala ng komando. Galatia 3 verse 28-29. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa na dahil sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Mga kaibigan, tayo ang mga anak ng ating Panginoong Diyos. Tayo dapat magkaisa dahil meron tayong isang Ama na nasa langit at nais niya na magkaroon tayo ng pagmamahalan sa bawat isa at hindi hidwaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, idinadalangin po namin na nawa po'y magkaroon ng pagkakaisa ang inyong mamamayan dito sa Pilipinas. Tulungan kami, Panginoon, na ituon ang aming atensyon sa aming pong Panginoong Diyos lamang upang makita po namin ang pagmamahal po ninyo
na may padama po namin sa aming kapwa na mawala Panginoong Diyos ang mga hidwaan bagkus magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at gabayan po ninyo ang inyong mga anak. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala. Pagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.